mga kaibigan, sa gabing ito ihahatid ko kayo sa isang kakaibang karnabal sa Antipolo na puno ng misteryo at takot. Isang simpleng adventure ang nauwi sa isang bangungot na hindi malilimutan. Paano kung ang mga ilaw ng karnabal ay hindi lang basta ilaw at ang mga tao ay hindi lang basta tao? Samahan niyo ako habang binabalikan natin ang kwento ni Mikey at Raul at tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa karnabal na ito. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng Kwentong Kababalaghan. Ako nga pala si Mikey at gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa pakikinig sa kwento ko ngayon. Nakatira ako dito sa Antipolo kasama ang pamilya ko. Lumaki ako dito at dito ko rin nakilala ang matalik kong kaibigang si Raul. Madalas kaming magkasama sa mga adventure at trip sa paligid ng bayan. Isang gabi, nagkwento si Raul tungkol sa isang karnabal na nakita niya online. Hindi ko alam na ang simpleng pag-uusap na iyon ay magdadala sa amin sa isang kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan. Gabi na at nasa labas kami ng bahay ni Raul. Pinag-uusapan namin ang karnabal na nakita niya online. Ang lamig ng hangin at ang katahimikan ng gabi ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam. Sigurado ka ba dito, Raul? Parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko habang naglalakad kami papunta sa kagubatan. Tumawa lang si Raul at hinila ako papunta sa madilim na daan. Huwag kang mag-alala, Mikey. Adventure to, hindi ba't gusto mo ng kakaibang experience? Sagot ni Raul na puno ng excitement. Habang naglalakad kami, naririnig namin ang mga kaluskos ng mga dahon at tila may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Hindi ko mapigilang mapalingon sa paligid. Nang makarating kami sa karnabal, ang mga ilaw ay kumikislap at ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid namin. Ang lugar ay tila walang tao, ngunit may kakaibang kilabot na bumabalot sa amin. Alam kong hindi na kami makakabalik. Pumasok kami sa loob ng karnabal. Ang mga ilaw ay biglang nagliwanag at ang tunog ng musika ay pumuno sa paligid. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo ko sa batok. Tingnan mo yan, Mikey. Ang daming tao, sabi ni Raul habang tinuturo ang mga anino sa gilid ng aming paningin. Ngunit parang may mali. Hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad kami, napansin kong ang mga tao ay parang hindi naglalakad ng normal, parang lumulutang sila. Kinilabutan ako. Pumunta kami sa isang tindahan ng pagkain. Ang bango ng adobo at lechon manok ay nagpatakam sa amin. Isang hindi nakikitang manggagawa ang nag-abot ng pagkain sa amin. Sarap nito, Mikey. Tikman mo, sabi ni Raul habang kumakain. Ako naman ay kinakabahan at hindi mapakali. Habang kumakain kami, napansin kong ang pagkain ay may kakaibang lasa, parang may halong hindi ko maintindihan. Pero si Raul tuloy lang sa pagkain. Pagkatapos kumain, nagtungo kami sa malaking tolda na puno ng makulay na ilaw at kakaibang dekorasyon. Alam kong may mangyayaring hindi maganda. Sa loob ng tolda, isang lalaki ang lumapit sa amin. Ako si Fernando, ang ringleader, sabi niya. Ang mukha niya ay patuloy na nagbabago. Minsan bata, minsan matanda, minsan parang halimaw. Parang hindi ko maintindihan kung totoo ba ang nakikita ko o isang ilusyon lang. Habang kinakausap kami ni Fernando, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Parang may dumaan na hindi ko nakita. Kinilabutan ako, pero pinilit kong magpakatatag. Raul, tara dito. Manood tayo, sabi ko, ngunit si Raul ay tila mesmerized kay Fernando. Hindi siya kumikibo, parang hinihigop ng kakaibang presensya ng ringleader. Ang palabas ay puno ng kakaibang pagtatanghal. Isang performer ang nakaligtas sa isang nakamamatay na pagbagsak mula sa mataas na trapese. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Ang bawat galaw niya ay puno ng panganib at misteryo. Kailangan ko ng voluntaryo, sabi ni Fernando.
Agad na nagpresenta si Raul. Ako na lang, sabi niya habang tumayo sa gitna ng entablado. Natakot ako para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam kong hindi ito maganda. Ang mga mata ni Fernando ay tila nagbabaga habang tinitingnan si Raul. Parang may masamang balak. Biglang kinuha ni Fernando ang isang revolver at binaril si Raul sa ulo. Napasigaw ako sa takot. "Raul!" sigaw ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa aking pagkagulat, tumayo si Raul na parang walang nangyari. Ang dugo ay tumulo sa kanyang noo, ngunit wala siyang nararamdaman na sakit. Parang isang bangungot na hindi ko magising. "Raul, umalis na tayo dito," sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Hindi ito tama. Habang nagmamadali kaming lumabas, naramdaman ko ang mga mata ng ibang tao sa amin, parang gusto nila kaming pigilan. Ang bawat hakbang ay parang mabigat at ang kaba sa dibdib ko ay hindi maalis. Pumayag si Fernando at pinaalis kami. "Sige, umalis na kayo," sabi niya na may ngiti sa kanyang mukha. Parang may alam siyang hindi namin alam. Habang naglalakad palabas, naririnig ko pa rin ang mga tunog ng karnabal. Tila may mga boses na nagbubulong ng mga lihim na hindi ko maunawaan. Alam kong may mali. Ang bawat tunog, ang bawat bulong ay nagdadala ng takot sa puso ko. Parang hindi na kami makakabalik sa dati naming buhay. Habang naglalakad palabas ng karnabal, napansin ko na wala na si Raul sa aking tabi. "Raul, nasaan ka?" tanong ko habang lumilingon. Kinakabahan na ako kasi kanina lang ay magkasama kami. Nang lumingon ako, nakita kong nawala na si Raul at pati na rin ang buong karnabal. Ang mga ilaw, ang musika at ang mga tao ay biglang naglaho. Parang hindi totoo ang lahat ng nangyari. Naiwang mag-isa ako sa gitna ng kagubatan. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng takot at lungkot sa aking puso. "Raul, nasaan ka?" sigaw ko ngunit walang sumagot. Sinubukan kong balikan ang daan pabalik sa karnabal pero wala na ito. Parang naglaho na lang ng parang bula. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam kong hindi na ako makakabalik. Kailangan kong bumalik sa bayan at ipaliwanag ang nangyari. Kinabukasan, bumalik ako sa bayan. Sinubukan kong ipaliwanag ang pagkawala ni Raul pero walang naniwala sa akin. Parang ako lang ang nakaranas ng lahat ng iyon. Ang ina ni Raul, si Imelda, ay tila hindi apektado. "Baka naglayas lang yan," sabi niya na walang pakialam. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya. Sa kabila ng mga pagsisikap sa paghahanap at pagpapayo, alam kong si Raul ay wala na. Piniling sumama sa karnabal para sa mas magandang buhay siguro. Ang mga tao sa bayan ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero ako, si Mikey, ay nanatiling nag-iisa. Dala ang mga alaala ng isang gabi na puno ng misteryo at takot. Alam kong hindi ko na makikita si Raul muli. Mga kaibigan, ang kwento ni Mikey at Raul ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng adventure ay may magandang wakas. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga karnabal na hindi mo kilala. Baka hindi ka na makabalik.